malinaw po ba yung tanong? Sige po, paraphrase nga ng tanong. Paano daw po malalaman kung ito ay ng totoong napatawad na feeling mo ay parang hindi pa? Parang gano'n? Gusto mo yung sagot ng Panginoon na clarification na napatawad ka na, gano'n? Or yun ba pagkakaintindi ninyo? Sige po. Sige, bigay natin. Parang ang tanong ay ginagawa mo pa rin eh. Okay. Ang parang yung pagkakaintindi ko sa tanong, paano mo malalaman kung ikaw ay talagang napatawad na? Kasi kung ikaw ay parang gustong sabihin ni sister, kung napatawad ka na, bakit nauulit mo pa rin? Yun po ba yung tanong? No, ibig sabihin, kung nauulit mo pa rin yung the same na kasalanan, yun ba ay, ang ibig sabihin nun ay hindi pa ako napapatawad? O ang palatandaan ba na ako'y napatawad ay hindi ko na nauulit yung kasalanan? Sa Bible, mga kapatid, ay wala pong palatandaan kung napatawad ka na. Opo, no? Ang makikita lang po natin na sinasabi ng banal na kasulatan, yan po ay mababasa po natin sa 1 John 1:9. Nang sabi doon, mga kapatid, kung ating ipahahayag, no, yung ating pong mga kasalanan ay tapat. Ibig sabihin, tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. So, isa po sa gawain ni Satanas talaga, mga kapatid, ay yung ibalik yung guilt doon sa kasalanan na napagsisihan mo na. Gawain po talaga niyan, mga kapatid. Actually, sabi ni Ellen White, doon sa time of trouble, lahat ng mga kasalanan na napagsisihan mo na kasi alam ni Satanas yun eh. Ano, Alam po ni Satanas lahat ng mga kasalanan na natukso niya sa'yo, na ikaw ay nahulog sa kanyang tukso. At yun ay kanyang ibubulong niya sa'yo na hindi ka pa napatawad dyan. Akala mo, napatawad ka na. So, ang ating pong pangahawakan doon, mga kapatid, ay walang iba, kundi yung pangako ng Panginoon, na ang sabi niya, kung ating ipinahayag, ibig sabihin po kasi dito, ay dapat magkaroon talaga tayo ng true repentance. Ibig sabihin, hindi yung pagsisisi lang na parang baliwala lang, mayroon po talagang dapat na true repentance. Kasi nga, yung true repentance is a sorrow for sin. Ibig sabihin, talagang meron po tayong kalungkutan na nararamdaman doon sa ating pagkakasala at nalulungkot tayo na nakalabag ulit tayo at tayo ay lumalapit ng talagang genuine yung ating pong paglapit sa Panginoon at nakakatiyak po tayo na patatawarin po tayo. Sang-ayon sa kanyang pangako na kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin. Kasi nga, meron po tayong kahinaan mga kapatid. Hindi po natin ma-deny po yun. At kapag sinabing kahinaan, maaaring yung kasalanan na yan ay talagang maulit-ulit mo. No? Pero, patuloy kang bumabangon at nag-struggle. Yun ang dapat. Pero kailangan po nating, of course, kailangan po nating hilingin yung gabay ng ating Panginoon pagdating dito sa mga bagay na ito. Kasi dito natin napapatunayan na hindi nga natin kaya. Ang sabi doon po sa isang talata ng Proverbs, ito po yung kaibahan po kasi ng isang tao na nalulungkot sa kanyang pagkahulog, pag siya po ay nadadapa. Ang sabi po dyan sa Proverbs 24, verse 16, pansinin po ninyo mabuti, sapagkat ang matuwid ay nabubuwal na makapito. Pansinin po ninyo matuwid ito, di ba? Matuwid. Pero, kahit matuwid siya, nabubuwal siya. Ang sabi nga dito ilang beses siyang nabubuwal? 7 beses nga Ibig sabihin, nabubuwal siya ng makapito, pero ang maganda dito, bumabangon uli. Nakita ko ninyo mga kapatid?
Ibig sabihin, pag ikaw ay nabuwal, ano requirements? Bumangon. At yung biyaya ng Diyos ay sapat para ibangon kang uli, mga kapatid. So hindi po tayo dapat mawalan ng para bang yung panghihinaan ka ng loob. Bakit ganito palagi, paulit-ulit palagi? So, kasi nga, nandito pa tayo sa ganitong kalagayan eh. Ito dapat natin tatandaan. Once na tayo po ay nabuwal, ang kailangan bumangon. Ngunit ang masama, sabi niya ay nabubuwal, wala na. So, ang ibig sabihin, ang mananampalataya mga kapatid, once na yan ay nagkasala, automatic po yan, magsisisi. At babangon talaga, makikipaglaban ulit siya. Kailangan po talaga natin makipaglaban sa kasalanan. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, iniisip po natin na siya ang nagsulat ng Hebreo. Tingnan po ninyo rito kung paano ba tayo makikipaglaban sa kasalanan. Okay? Sa 12, sabi rito, ang talata po ay 3, sapagkat dilidilihin ninyo yung nagtiis ng kayong pagsalangsang ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili, upang kayo'y huwag magsihina na manglupaypay sa inyong mga kaluluwa. Yan. Sa verse 4, sabi niya, hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa mabubog ang dugo na nakikipag-away laban sa kasalanan. Ibig sabihin, tayo mga mananampalataya, mga kapatid, kailangan po talaga natin makipaglaban sa kasalanan. Ngayon, sa ating pagkikipaglaban sa kasalanan, maaari kang mabuwal. Pero, dahil ang sabi ng talata, yung matuwid, 7 beses man niyang mabubuwal, babangon. Di ba? Hindi ho yan magbabackslide. So, yun lang po yun, mga kapatid. Panghawakan natin yung pangako, na kapag tayo po ay talagang sincero na humingi ng tawad sa ating Panginoon, ay nakakatiyak po tayo na tayo po kanyang patatawarin. Amen. Amen. Kakalagdagan ko po ron, sa madaling salita po niyan, huwag nating ibase sa feeling natin yung pagpapatawad ng Diyos. Hindi sinabi ng Biblia na kapag naramdaman mo yung ganito, totoo yan. Kundi ang sabi sa atin, gaya nga na sinabi doon, kung ikukumpisal natin yung ating kasalanan, siya ay banal at tapat na tayo ay lilinisin, patatawarin sa ating mga kalikuan. Hindi nakabase sa feeling natin, nakabase sa kabanalan at katapatan ng Diyos. Maging sa Mark 11:24, kung kayo may Bible, Mark 11:24, ang sabi doon, kaya sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong ipanalangin at hingin, manampalataya kayo. Manampalataya tayo, na tinanggap na ninyo at ito'y magiging sa inyo. So, kumbaga, sampalatayanan natin ang Diyos na ating nilalapitan at pinananalanginan. So, I think, maganda yung question. At sa tingin ko, kung may follow-up, pwede po kayo mag-follow up. Andiyan po si Pastor Anil. And then, sa mga nahihiya pong magtanong, o pwede po kayong magsulat para yung inyong mga tanong ay maisulat ninyo at maiparating po muna. Or pwede kayong mag-text sa cellphone number ni Pastor Anil. Okay, salamat po. So, meron po tayong nanibigay sa mga nagtatanong pa sa... Yan, sige. Okay, sino ba yung tanong kanina? Okay, may pangalawang tanong po sa... Kahit kung wala yung nanibigay niya, talaga yung mga narayakin yung nanibigay niya. Okay, plus more ba? Okay. Ngayon po ang tanong, hindi ko pa naman mabubuo sa isipan, pero tulungan na lang ako alam kung may expound ito. Sa future, may tinatawag tayong marketplace. And now, hindi pa tayo nagkakaroon ng magkananayan. Ang sabi nga sa atin, gusto na, ang kanyang bayan ay napapahamak dahil sa kagulangan ng kalaman. And I know, hindi 100% of the Seventh-day Adventists, kahit ang pinanalakalaro ng pinaaral ng kahit buong muna ang kalaman ng pagdating sa futuristic, lalo na ito sa revelation. Mayroon kung a little knowledge is dangerous here. So gusto namin lalo na pagkalisanan niyo po kayo kasi we are facing
now, this moment. Alam ko po, kalendaryo, ginabago na, meron ng mga meron ng araw. So, tanong ko po, yung po pag pinasunod na ang Sunday evening, halimbawa, mga dentist, sinasabi, huwag gawa, hindi ka magagawa, kasi, yun nga. Although hindi kami naniniwala ng Sunday sa holiday, pero susunod kami na hindi kami gagawa. Kasi naman dato, ano po ba ay nakapasandalan na mark of the beast? Kasi ang sabi niyo, doing and setting of the Lord. Siguro dito naman, hindi na kami malalaya. Kapatid, natin ko ay malang araw. Siguro sa akin naman settle na yan. Kasi mga buwala tayo sa pangalapang tayo ng Sabat ay mahal. Eh, pag dumating na yung araw na yun, na talagang by force, may pilitin na tayo. Yung pag nag-tigil tayo sa paggawa ng araw na linggo, kung wala naman ang puso natin na magpunta sa sacred day, eh, nandun tayo sa mark of the beast kasi doing. Explain ko yan, parang mga alam, kasi hindi naman lahat na mga nasa Israel life na lang. Kasi yung future eh, actually yung mga doctrine, na just reading the Bible, na unawaan nila yan, maraming paniwalan sa mga sermon. Pero this is futuristic, na maraming malalaglag kasi nga, wala na siyang alam. So yung kung mga nangyayari pa, ang dapat makibigay sa amin. Yan ang dapat pinanili ko. Kasi future yan. Kailangan na, sabi nga, prevention is better than cure. Ay wala pa man, ngayon pa itatagtag nyo na sa amin na malalampalataya. But, kung ano ang darating sa inang harap na dapat namin makaingatan. Yes, hindi ako pinipot. Pero kung may papagawa ng mundo na talagang kapupa na sa ita ng Diyos. Pero hindi malinaw, iba tumigil kami sa pagtrabaho ng Sunday, kahit hindi kami bili. Halos na ba yun? Mark of the beast na kami? Okay, yan po ang tanong ko yung pastor. Hindi ba lahat yung pastor? Ikaw talaga ang tanong. Hindi, huwag niyo pong paniwalaan yung sinabi ni Pastor na ako lang ang sasagot. Actually, kapag mahirap po, siya talaga ang sasagot. Pag kaya ko lang, yun, ako po ang sasagot mga kapatid. So, doon po sa tanong ng ating kapatid, tungkol sa Sunday law. Ang tanong niya, pagka isinabatas ba yung Sunday law? Okay? Kapag tayo ba ay hindi nagtrabaho ng Sunday, nagkakasala tayo, parang ganun eh. Ano po, wala po doon ang kasalanan eh. Ang kasalanan ay yung lalabagin yung Sabado. Okay? Ayan, parang ganun po. Ang mangyayari po kasi dyan, mga kapatid, pagdating ng Sunday law, ay pipilitin ka na labagin yung utos ng Diyos. Ibig sabihin, hindi, kasi yung Sunday law po, sa pagkakaalam ko, ay hindi naman po yan automatic persecution. Hindi naman automatic persecution po yan. Ibig sabihin, dahan-dahan po yan. Hindi automatic na pag isinabatas yan automatic papatay na kagad. Hindi. Kapatid. So, doon sa sinasabi natin na kapag ka ba nag-observe ka ng linggo, ay kasalanan. Kasi nga dito po lumalabas, ibig sabihin lalabas, kasalanan ang magsimba ng linggo. Hindi po kasalanan ang sumimba pag-araw ng linggo. Kasi pag inisip po natin na kasalanan yung sumimba ng araw ng linggo, ay hindi ba tayo sumasamba ng araw ng linggo? Kapatid, ang kasalanan ko sa Bible, pag pinilit ka na labagin yung Sabado. Okay? At ang maging kapalit nun ay i-observe mo yung linggo. Okay? Yun po yung dapat ang maintindihan po natin. Kasi yun po yung purpose ng yung purpose ng Sunday law. Ibig sabihin, i-compel tayo na labagin yung utos ng Diyos para sa utos ng tao. Okay? Pero hanggat walang utos na, huwag kayong magsabat, bawal ang, kumbaga pwede pa tayong magsamba ng Sabat, kahit may Sunday law, wala akong problema yun. Kapatid, no? Sabi nila, magtipon kayo ng linggo, okay lang naman tayo magtipon
magkatipon ng linggo, Pastor? Opo. Masama ba tayo magkatipon ng linggo? Masama ba tayo magkaroon ng worship ng linggo? Hindi. Ang masama, kapag iniutos ng batas, huwag nating i-observe ang Sabat. At ang dapat lang na i-observe natin, linggo. Kaya nga, yan po yung, kung babalikan niyo po yung kasaysayan ng mga ni Constantine, yun po yung nangyari, mga kapatid. Na yung mga Hudyo, hindi sila pwedeng maging tamad pag Sabado. Dapat pag Sabado, magtrabaho sila. Okay? Hindi po pwedeng lang i-apply yung pagiging Hudyo nila na pagdating na Sabado, nag-worship sila. Hindi pwede, mga kapatid. Kaya inutusan sila na talagang Sabado, kailangan nilang magtrabaho. So yun ang dapat po nating maintindihan sa Sunday law po na yan. Okay? Sige, Pastor. Pakidagdagan na lang po. Ayan. Kahit po sa sulat ni Mrs. White sa The Southern Work, page 69 hanggang 17 ng 1895, sabi ni Ellen White, refraining from work on Sunday, kahit ito po ay makikita rin natin sa last day events na ang section ay Sunday law. Sabi rito, refraining from work on Sunday is not receiving the mark of the beast. Ano po? In places where the opposition is so strong as to arouse persecution, if work is done on Sunday, let our brethren make that day an occasion to do genuine missionary work. Kapag halimbawa, doon ka daw sa isang lugar na kapag matindi yung persecution sa mga Sunday, sa mga hindi nag-worship ng Sunday, pwede tayong gumawa ng missionary work. Sabi pa ni Ellen White, sa Testimonies for the Church, volume 9, page 233, sa may bandang taas, the light given me by the Lord at a time when we were expecting just such a crisis as you seem to be approaching was that when people were moved by a power from beneath to enforce Sunday observance, Seventh-day Adventists were to show their wisdom by refraining from their ordinary work on that day, devoting it to missionary effort. So kapag ang wisdom daw na ibinigay sa atin, kapag andyan na yung Sunday law, huwag mo nang gawin yung mga ordinaryong bagay na ginagawa mo ng Sunday. Kundi, i-devote natin ito for missionary work. Sabi pa ni Ellen White, Sunday can be used for carrying forward various lines of work that will accomplish much for the Lord. On this day, open-air meetings, pwede tayo magkaroon ng open-air meetings, cottage meetings can be held, house-to-house, work can be done. Those who write can devote this day to writing their articles. Whenever it is possible, let religious services be held on Sunday. Make these meetings intensely interesting, sing genuine revival hymns, and speak with power and assurance of the Savior's love. Sabi pa ni Ellen White, meron ding splendid opportunity to present the truth kahit po sa araw na yun. Yun po yung mababahagi. So yun, maliwanag po yun, mga kapatid. Kasi nga, ang pag-ihigpit sa Sunday, dahan-dahan po yan. Ngayon, pagdating nung time, ang sabi ni Ellen White, dahil nga magdideclare na Sunday law, of course, itong mga Adventists, patuloy pa rin silang nagsasabat. Okay? And then, sabi ni Ellen White, ang mangyayari, magkakaroon ng maraming mga calamity, ano? And then, dahil doon sa mga calamity na yon, ibibintang yun sa mga Adventist na patuloy na nagsasabat. Okay? At pagdating ng time na yan, doon na po tayo ipipersecute na pag hindi po natin itinigil yung pag-observe ng Sabat at ipalit natin yung Sunday, yun na po yung tinatawag na talagang may death decree na po na mangyayari. Okay? So yan po yung persecution. So, doon sa unang sigwada po niya, siyempre pagka no buy or sell na, alam na po natin na talagang umpisa na po yan, mga kapatid. Okay? Mayroon pa po bang tanong? Meron pa tanong Sige po. si Sister Jai. Sana yung qualified ko.
Susulat pa. Hindi, merong daw topic. Ay, ballpen pala namin. Ang tanong ko po is tungkol dun sa ating verse sa Matthew 18, 21 to 22. Sabi kasi doon, na magkano lumapit si Pedro, sinabi sa kanya, Panginoon, makailang pagkakasala ang aking kapatid laban sa akin na siya'y aking patatawarin hanggang sa makapito. Sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa pitong. So, pastor at brother, ano po, kung gano'n po ito yung sinabi, bibigyan po ba natin kung ilang beses natin papatawarin yung tao? At saka, paano natin masasabi na hindi tayo makakabuso kung patawad lang tayo ng patawad? Actually, mga kapatid, 2 beses pa ka lang, nagagalit na tayo eh. Aminin po natin sa hindi, mga kapatid. Sige, ang sabi kasi dito, kung titignan natin yung talata, kung 7 beses daw, sa isang araw ha? Isang araw. 7 times sa isang araw. Ay sabi ko nga sa'yo, baka 2 beses pa lang doon sa isang araw eh. Magagalit ka na eh. Di ba, kapatid? So dito lang po, itinuturo lang ng ating Panginoon na talagang ang isang tao na tumanggap ng biyaya ng ating Panginoon. Kasi nga, ang purpose dito ni Apostol Pedro ay parang gusto niyang magyabang sa Panginoon eh. Kaya sabi niya, ilang beses Lord? 7 beses ba? Ay, kaya ko yan. Parang ganun eh, ano? Pero sabi ng Panginoon eh, 70 times 7. Ibig sabihin, actually, yung kung numbers na yun is, ibig sabihin, infinite yun eh. Kumbaga, kasi yun ang ginawa ng ating Panginoon eh. Yung 70 times 7, yun po yung ginawa niya sa Israel. Walang hanggan po yun. Ang ibig sabihin, magpapatawad talaga tayo. Wala akong punto sa buhay ng isang Kristiyano na titigil ka ng magpatawad, Pastor. Ang ibig sabihin, May ultimatum ka na. Ilan ba yun? 70 times 70, itara mo. Ay, 490 yun eh. Tama ba? Ayan, katulad yan. Actually po, iba ho yung justice sa forgiveness. Wag po tayo makukonfuse doon. Hindi ho ibig sabihin na sinuntok ako ni Pastor, dinimanda ko siya, hindi ko siya pinatawad, no? Iba po yung justice, mga kapatid, iba po yung forgiveness. Halimbawa, inargabyado ka ng kapitbahay mo, nagpunta ka sa korte, nagdemanda ka. Hindi ho yun ibig sabihin, hindi ka nagpapatawad. Justice po yun. Iba ho yung justice, iba yung forgiveness. Dapat tandaan po natin yun. Hindi ibig sabihin na hindi niya, na pag pinatawad ko siya, hindi na siya dapat parusahan doon sa ginawa po niya. Wag po tayo makukonfuse doon sa dalawa na yun, mga kapatid. No? Pwede po tayong magpatawad at kailangan din na ma-met yung justice kung talagang kailangan. Halimbawa, nakapatay siya. Dapat pag-usahan niya yung kanyang krimen, pero not necessarily mean na dahil idinimenda mo siya at pinakulong mo siya, does not necessarily mean na hindi mo siya pinatawad. Hindi po yan ang ibig sabihin mo. Ibig sabihin, hindi po tayo magpatawad, iba po yung pagpapatawad, iba po yung justice. Okay? Sige, Pastor. I think nasagot na po yung tanong eh. Kasi sa panahon kasi nila, ang turo kasi ng mga rabay noon, hanggang 3 beses ka magpatawad. Pag 3 beses ka nagpatawad, generous ka. Kaya ang sabi ng ibang mga rabay, yung pang-4, not necessary. Pero si Peter, parang gusto niya, tama yun, gusto niya pang magyabang. Lord, papatawarin ko pa 7 times. Parang mas marami yung kanya kumpara dun sa mga rabay. Pero sinagot siya ni Jesus, hindi lang 7. 7 times 70. Tama, no? Ibig bang sabihin, may hangganan? Hindi rin. Kung baga gusto ipakita ni Jesus Christ, yung dapat maging mapagpatawad tayo. Kahit dun sa mga taong umaabuso sa atin. At tama po yun. Pero hindi ibig sabihin nagpatawad ka, papaabuso ka. Mayroong ding justice na tinatawag. Pero hindi ibig sabihin,
hahayaan mong abusuhin ka ng iba. So I think po ay sapat na yung kasagutan natin. Unless may follow-up. Okay. So, may tanong po. Yung kabataan mamaya. Yung ating bisita. Ay, si ano? Sino nga ito? Binible study namin ito nakaraan. Okay. Paano po ba natin masasabi yun? Paano po ba natin malalaman kapag ligtas na po ang mga tao? Yun, Pastor. Ang ganda, no? Ayan, actually, gaya rin nasagot natin kanina sa unang tanong, by faith ito. Panghawakan natin, tanggapin natin. Kasi ang sabi ng Bible sa atin, ang sino mang sasampalataya ay maliligtas. Halimbawa, meron ding talata sa aklat ng John chapter 5 ata in verse 24, na tayo ay nalipat mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan, na tayo ay naligtas mula sa atin pong mga pagkakasala. So, malalaman natin, actually hindi natin malalaman talaga siya na tayo ay ligtas na in a sense na secured in a sense na ano man ang gawin mo, hindi ka na mawawala sa kaligtasan. Kundi tayo dapat ay nagpapatuloy at manampalataya tayo. At yung taong nananampalataya, may bunga tayong makikita. Ibig sabihin, kung ikaw ay nanampalataya at ikaw ay niligtas ng Panginoon, makikita sa bunga na meron ka. Yun yung sa tingin kong sagot doon. Brother Gomer, baka meron ka additional. Okay, bilang isang kabataan, napakaganda po ng tanong kasi nga, paano malalaman ba na ikaw ay ligtas na? Kasi pag tinanong po tayo dyan, ligtas ka na ba? Parang ang hirap sagutin ng oo eh. Di ho mga kapatid. Kasi pag sinabi mong oo, parang nagyayabang ka. Parang ganun lumalabas mga kapatid. Pero gusto kong basahin yung ibinigay ni Pastor na talata. Sa Juan 5, ang talata po ay 24. How I wish na ipapakita sa natin sa screen nito. Andan ba? Yan. Sabi dito sa 24, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita. Yan. Dumirinig ng aking salita. Okay? At sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Okay? At hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. So napakaliwanag po ito mga kapatid. Ang sabi niya, mayroon pong binanggit dito, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya. So dito po pumapasok yung pananampalataya, kapatid. Okay? Ibig sabihin, kung tayo po ay talagang sumasampalataya sa ating Panginoon, makikita po natin yan doon sa result. Anong ibig sabihin ng result? Kasi ang tunay na pananampalataya, kapatid, may result. Anong ibig sabihin ng result? Tingnan po ninyo ha. Basahin po natin yung John 8. Sa Juan 8, ang talata po ay 31. Ano sabi dyan? Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong iyon na nagsisisampalataya sa Kanya. Okay? So ano daw ang sinabi ng ating Panginoon? Kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita. Ibig sabihin, hindi lamang ito confession of faith. Ibig sabihin, hindi lamang sa bibig. English nga lang. Hindi lamang sa salita yung pananampalataya. Ang ibig sabihin ng pananampalataya, ang sabi rito, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkakayo'y tunay nga kayong mga alagad ko. So may nakikita. Ibig sabihin, hindi ibig sabihin na pag sinabi niya, sumasampalataya ako, okay na. Hindi. Kasi sabi ng Bible, kailangang manatili ka sa kanyang salita. O, ano ba? Sa Lucas, tingnan po ninyo ha, sa 6, ang talata po ay 46. Tama ba? Dali lang mga kapatid. Parang
na parang na-block yata yung aking isipan doon. 46 nga ba yun? Ayun, tama. Lucas 6:46. Sabi po dito, at bakit tinatawag ninyo ako, Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi. Di ba? Marami pong ganito, tumatawag ng Panginoon, Panginoon, pero pag sinabi ng Panginoon na ito ang gawin mo, ayaw niya. Pero tumatawag naman siya ng Lord, Lord. Okay? So dito natin makikita, kapatid, kung sino talaga yung tunay na sumasampalataya. Kapag tayo ay tunay na sumasampalataya, makakatiyak po tayo, sang-ayon sa salita ng Bible, na ligtas tayo. O ito sabi ng Apostol Pablo sa 1 Corinthians 15. Tingnan po ninyo ha. Ang sabi dito ni Apostol Pablo sa talatang 1, ngayon ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap na siya naman ninyong pinananatilihan. Tandaan po ninyo, sabi ng ating Panginoon kanina, doon sa mga Hudyo, kung kayo'y mananatili sa aking salita. So, kailangan nating manatili sa kanyang salita o sa kanyang aral. Sabi ng Apostol Pablo, yung ebanghelyo na ating ipinangaral sa inyo, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, sa talatang 2, ang sabi niya, sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo. So makakatiyak ka kapatid, kung matyaga ninyong iingatan, ito nga yung iingatan mo yung salita, kasi pwede mong iwanan yan no? Kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kayo'y magsisampalataya ng walang kabuluhan. Okay? Ibig sabihin, para makatiyak tayo na tayo ay ika nga ay may buhay na walang hanggan, ang sabi ng ating Panginoon, tingnan po ninyo sa 1 John 5. Yan. Sabi dito, ang talata po ay siguro sa, umpisa ko sa GIS. Kapatid. Nandiyan po sa screen? Wala. Yan po. Okay. 1 John 5:10. Yan. Nakikita nyo? Mali. Basa? Okay. Sabi dito, ang nananampalataya sa anak ng Diyos ay may patutuo sa Kanya. Ano yung patutuo? Okay. Ang hindi nananampalataya sa Diyos ay ginagawang isang sinungaling ang Diyos, sapagkat hindi siya sumampalataya sa patutuo na ibinigay ng Diyos tungkol sa Kanyang anak. Okay? Ano yung patutuo? Verse 11. At ito ang patutuo. Ano daw po yung patutuo? Na tayo'y binigyan ng ano? Nandiyan ba? Tayo ay binigyan ng buhay na walang hanggan. Okay? At ang buhay na ito, ang sabi, ay nasa kanyang anak. Masimple lang ito Parang ganito. Para maintindihan po natin. Kung tayo ay nasa anak, na kay Kristo tayo, may buhay na walang hanggan tayo. Sigurado po yun. Hindi papaltos. Okay? Kasi yung anak, ang ibinigay ng Diyos na patutuo, at tayo ay binigyan ng buhay na walang hanggan, at yung buhay na yon nasa kanyang anak. Talatang 12. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang tanong, mga kapatid, nasa inyo ba yung anak ngayon? Ha? Sino yung anak? Si Kristo. Tama? Ito yung dapat nating malaman. Nasa atin ba si Kristo? Kasi ang sabi ng Bible, kung nasa atin si Kristo, ang kinaroroonan ng anak, kinaroroonan ng buhay.
Ang liwanag po, di ba? Pero, ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Maliwanag po yun. So, ang tanong ngayon ay ito, paano natin malalaman na yung anak na sa atin? Hindi ba marami naman magkakapin na nasa kanila yung anak, nakilala sila ng anak? Di ba mga kapatid? O basahin po natin. Ang sabi po dito sa 2 John, sa ikalawang buwan, ang talata po ay 9. O tandaan po ninyo yung premise, ha? Yung kinaroroonan ng anak, kinaroroonan ng buhay. Pag hindi kinaroroonan ng anak, hindi kinaroroonan ng buhay. Dalawa lang po yun. Ang tanong ngayon, sino ang kinaroroonan ng anak? Ayan po yung sagot. Ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng anak. Maliwanag. Di ba? Kaya, ang ating Panginoon talaga ay yung kanyang pagtuturo ay napakaliwanag. O, ilang talata na lang, Pastor? 2 talata na lang ito. Sa John 14, tingnan po ninyo sa John 14. Ang talata po nito ay 21. Ayan. Naisulat mo ba yung mga talata? Hindi mo sinulat. Okay, reviewin mo na lang. Sabi dito sa 14:21 ng 1, ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin. Okay? At ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama at siya'y iibigin ko at ako'y magpapakahayag sa Kanya. Sa verse 23, okay? Sumagot si Jesus at sinabi sa Kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay Kanyang tutuparin ang aking salita. At siya'y iibigin ng aking Ama at kami pasa sa Kanya at siya'y gagawin naming aming tahanan. Verse 24, ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita. Ang liwanag, di ba? Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita. At ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. So in short, ang tanong, paano ko malalaman kung ako'y ligtas na at meron akong buhay na walang hanggan? Simple lang yung kapatid. Kung ikaw ay sumasampalataya sa ating Panginoon, sang-ayon sa ating mga binasa, nakakatiyak ka na meron kang buhay na walang hanggan. At yun ang sampalatayanan mo, manatili ka sa Kanyang salita, dahil yung mga tunay na umiibig sa ating Panginoon ay nananatili sa Kanyang mga salita. Okay? Ayun. Ibig sabihin, pag mahal mo ang Panginoon, simple lang yan eh. Pag mahal mo yung nanay mo, at sinabi ng nanay mo, anak, magigib ka nga, ano sasabihin mo? Di ba? Oh, susunod ka. Pero kung pasaway ka, yari ka sa nanay mo. Ganun lang kasimple yun, mga kapatid. No? Ibig sabihin, kaya ka sumusunod sa nanay mo, unang-una sa lahat, mahal mo siya, iginagalang mo siya. Okay? Yun po yung dapat na maintindihan po natin. Okay? Okay na? Follow up. May follow up ka pa? O, sino pa gusto magtanong sa inyo? Ayan, meron pa isa. Ayan, sige. O, Pastor, baka may dagdag ka pala doon sa tanong. Sige po, actually, maganda po yung pagkakasagot ni Brother Gomer. Siguro ang may dagdag ko lang dyan, yung nasa Matthew 7, verse 16, tsaka Matthew 7, verse 20. Sabi ron, makikilala nyo sila sa kanilang mga bunga. So sa bunga, makikilala natin. Sige po, may tanong ata si Sister Sarah. May follow-up. Ano ulit ang pangalan? Sebastian. Sebastian. Ayan. Kung si God po ay perfecto, bakit hindi po siya gumawa ng taong perfecto at hindi na naging makasalanan? Naku, ang hirap na, Pastor. Ilan taong ka na, brother? 14. 14. Alam mo,
edad mo na yan, yung mga 14 years old, mahilig sa ML eh. Pero ikaw at ako'y humahanga sa'yo kasi nga, meron kang kaisipan na alamin kung ano yung gusto ng ating Panginoon. Pastor, yung kanyang tanong bakit daw ba naman ang Diyos kung perfecto siya, hindi siya gumawa ng perfectong tao na hindi na makakasala. Ayan, maganda yung tanong ni Sebastian. Ano po? So, actually niyan, ang ginawa talaga ng Diyos ay perfecto. Lahat ng kanyang nilikha, lahat ng kanyang ginawa, kahit ang tao, nung nilikha niya ang tao mula sa wangis niya, pagkatapos noon, ang kanyang declaration ay napakabuti. Halimbawa, yung nasa Genesis chapter 1, verse 26, sabi roon, dalangin natin yung tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Pagdating ng verse 31, ang sabi rito, God saw all that He had made, and it was very good. And there was evening and there was morning the 6th day. So, ang pagkakalikha ng Diyos sa tao ay talagang perfect. Pero bakit siya nagkasala? Nagkasala ang tao sapagkat ang perfectong nilikha ng Diyos ay merong freedom of choice. Merong kalayaang pumili. So, dahil sa pagpili na yon, na-misuse siya ng tao kaya siya nahulog sa pagkakasala. Ang kwento, sapagkat si Satanas sa pamamagitan ng ahas, dinaya niya si Eva at dahil doon, nahulog silang pareho sa pagkakasala. So bagamat sila ay perfect. Kaya nga, pansinin nyo ito, maging si Satanas, si Lucifer, naalala si Lucifer, ang pagkakalikha kay Lucifer, perfecto rin siya na anghel. Tingnan nyo po dito sa Ezekiel chapter 28, nabasahin natin. Ezekiel 28, umpisahan natin sa may verse 13. Ayan. Babasahin ko sa English pero itatranslate din natin. Sabi rito, you were in Eden, the garden of God. Every precious stone adorned you, carnelian, chrysolite, and emerald. Ito yung mga suot ni Lucifer na mga mamahaling bato. Ano yon? Carnelian, chrysolite, emerald, topaz, onyx, jasper, lapis lazuli, turquoise, and beryl. Your sitting in a mountain were made of gold. On that day you were created, they were prepared. So nung likha pala si Lucifer, lahat ng mga mamahaling bato na ihanda na sa kanya. At ang sabi, you were anointed as a guardian cherub, for I ordained you. You were on the holy mount of God. You walk among the firestones. You were blameless. Actually, yung salita ditong blameless ay ibig sabihin, nangangahulugan ito na perfect. Ikaw ay perfecto nung ikaw ay nilalang o sakdal. You were blameless in your ways from the day you were created till wickedness was found in you. Through your widespread trade, you were filled with violence and you sinned. Pasinin natin, kahit ang isang perpektong anghel, nahulog din siya sa pagkakasala dahil sa hindi paggamit ng tama ng kanyang freedom of choice. Meron siyang kakayahang pumili, pero pinili niya na labagin ang kautusan ng Diyos. Kaya may ang tao na nilikha ng Diyos, perfect sa simula, pero dahil sa maling paggamit ng freedom of choice, siya ay nahulog sa pagkakasala. There you go, Mer. Ang sabi po doon sa isang talata ng Ecclesiastes 7, ang talata po ay 29, ang sabi po ni Solomon na pinakamatalinong tao, ang sabi sa Bible, sabi niya, narito, ito lamang ang aking nasumpungan, na ginawang matuwid ng Diyos ang tao, ngunit nagsihanap sila ng maraming katha. So, tayo po mga kapatid, lahi na kasi tayo ni Adan. Ang ibig sabihin, ang unang tao na nilalang ng Diyos si Adan at Eva. Yung kasi yung unang tao Okay? Si Adan at Eva ay perfect talaga yun. Talagang wala siyang kapintasan. Okay? Kaya lamang, dahil nga mas ginusto nila na pakinggan yung salita ni Satanas. Kasi sabi ng Panginoon, nung nilalang niya si Adan at Eva,
O lahat ng mga puno na nakikita nyo na yan, pwede nyo kainin. Okay? Pero yung nag-iisang puno na yun sa gitna, huwag nyo kakainin yun. Kasi nga, sa araw na kumain kayo niya, mamamatay kayo. Yun ang utos ng Panginoon kay Adan at Eva eh. Perfect sila nung nilalang sila. Kaya lang, dumating si Satanas. Ang sabi ni Satanas, hindi totoo yung sinabi ng Diyos na kapag kumain kayo ng puno na yan, ay mamamatay kayo. Hindi yung totoo. Sa akin kayo maniwala, sabi ni Satanas. Okay? Huwag niyong paniwalaan yung sinabi ng Diyos, sa akin kayo maniwala. Kasi, pag kinain niyo yan, ang totoo niyan, magiging Diyos kayo. Ang ganda ng pagtukso, di ba? Oh. So, ang nangyari, pinaniwalaan ni Adan at Eva yung salita ng kaaway ng Diyos kaysa sa Diyos. At doon pumasok yung kasalanan sa sanglibutan. Mula nung nagkasala si Adan at Eva, lahat ng mga anak na naging anak niya ay hindi na nila kayang labanan ang kasalanan. Kaya nga, yung topic ni Pastor kanina, nung pumasok ang kasalanan, nawala yung kakayahan ng tao to resist. Ibig sabihin, ito po yun. Walang kahit isa mang ipinanganak after magkasala ni Adan at Eva na kayang labanan ang kasalanan. Kaya nga, ang tanging solusyon para mailigtas ng Diyos ang sanlibutan ito sa kasalanan, kailangan magkatawang tao ang kanyang anak. That is the only solution. Actually, kung titingnan po ninyo, doon sa tanong mo kapatid, nung magkasala si Adan at Eva, pwede nang pitikin ng Diyos ang tao eh. Pasaway ka pala eh. O, diyan ka na. Maglilikha na lang ulit ng panibago. Di ba? Pwedeng gawin ng Diyos yun, di ba? Ang tanong, bakit hindi niya ginawa? Kasi, yun ang sinasabi sa John 3:16. For God so loved the world. He gave His only begotten Son. No? Actually, nung matukso ni Adan at ni Satanas si Adan at Eva, ang sabi ni Adan sa kanyang sarili, anong gagawin ng Diyos ngayon? Di ba? Kasi, nakuha niya na ang earth eh. Kumbaga, itong mundo na ito, na nilikha ng Diyos, nakuha ni Satanas. Kasi si Adan natukso niya na. So, ang sabi ni Satanas sa kanyang sarili, anong gagawin ng Diyos? Dalawa lang ang pagpipilian ng Diyos. Puksain niya itong sanlibutan na ito, kasi nga nagkasala, or pabayaan niya na lang sa akin. Ako lang bahala. Kaya nga si Satanas, inaangkin niya yung sarili niya na Diyos ng sanlibutan ito. Okay? Ang hindi nakita na opsyon ni Satanas, kaya palang ihandog ng Diyos yung kanyang anak para tubusin ang sanlibutan ito. Nakita po ninyo, kaya yung tanong mo napakaganda eh. Pag naunawaan ng tao yung sagot mo sa tanong mo, mauunawaan ng tao gaano kamahal ng Diyos ang sanlibutan ito. Okay? At yung pag-ibig na yun ng Diyos sa sanlibutan ito, ang magtuturo sa atin na siya'y ating ibigin at susunod tayo sa Kanya. Amen? Okay? Yun po. So, may susunod na tanong, si Sister Sarah. Ay, ano po, natanong ko na po, pero gusto ko pa lang mas specific na sagot. Ano po ang ano po mangyayari kapag pumatay ka pero self-defense lang po? Ayun, Pastor. Pag pumatay ka, self-defense. Okay. Sa tingin ko, ang tawag dyan ay homicide eh. Tama ba? Homicide. Kapag tayo ay, actually, pinabanggit sa atin ng Bible na ano eh, huwag tayong papatay. Pero kung sakaling makapatay tayo at self-defense, meron pa rin tayong pananagutan sa batas. Ano po? At ganoon din sa ating Panginoon. Siguro po pwede natin gawin, ihingi natin ng tawad yung bagay na yun dahil hindi naman natin siya sinasadya. Alam niyo sa Bible, meron silang tinatawag na asylum. Kapag sila ay nakapatay o nakagawa ng krimen, o kaya naman nagpapalakol sila, tumalsik yung palakol, tumama sa tao, pwede silang tumakbo doon sa asylum. Pero wanted pa rin sila.
Ang punto, kung ang tao ay nagkasala, siya ay nakapatay, ay meron pa rin talagang mga consequences doon sa bagay na yun. Hindi natin masasabi na tayo ay absuelto na doon sa bagay na yun. Sa tingin ko, yun yung nakikita ko sa sagot na yun. Yung tanong niya ay talagang thought-provoking. Mapapaisip talaga tayo. Kaya maganda yung tanong ni Sister Sarah. Of course po, ang Diyos ay Diyos ng katarungan, kapatid. Kasi nga, yung ipagtanggol natin yung ating sarili, basic right po yan eh. Ibig sabihin, kung papatayin ka, kung talagang wala ka ng choice na iba, hindi ka na makatakbo. Kasi ang pinaka-safe dyan, kung kaya mo namang tumakbo, tumakbo ka na lang para, di ba? Pero kung wala ka ng choice, talaga, na yun lang ang paraan para mailigtas mo yung buhay mo, ay talagang po yun. Self-defense nga ang tawag doon. Pinagtanggol mo yung sarili mo. Although, sa ating batas po ngayon, mas mababa ang parusa. Ang tawag yan, homicide eh. Kapatid, kapag kasi sinadya mo, murder. Sa banal na kasulatan po kasi, mayroon talagang mga pangyayari na nakakapatay hindi sinasadya. Kasama na yung dyan. Wala ka namang intensyon na patayin. Mayroong talata eh. Hinahanap ko ito. Sa Deuteronomio 4, ang sabi doon, noong hati-hatiin na ni Moises yung ang sabi dito, 4, ang talata ay 41 ng Deuteronomio. Nang magkagayon, inihiwalay ni Moises ang 3 bayan sa dakuron ng Jordan. Ito yung sinasabi ni Pastor na Asylum. Asylum. Ang ibig sabihin, pupuntahan ng mga tao na nakapatay ng hindi sinasadya. Ano bang purpose nito? Halimbawa, nakapatay ako, hindi ko sinasadya. Okay? So, doon sa bayang Israel, meron silang pagpapadalhan ng lugar doon sa tao na nakapatay. Ibig sabihin, yung tao na nakapatay, doon lang siya. Hindi siya pwedeng umalis doon. Okay? Kasi, pag siya umalis doon sa lupain na yon na pinagpadalan sa kanya, lumabas siya, at nakita siya nung pamilya nung pinatay niya, at pinatay din siya, wala siyang masisisi. Pero hanggang nandun sa loob ng lupain na yon, hindi siya pwedeng galawin. Bahagi yun ng batas. Ang sabi dito, upang ang nakamatay ng tao ay tumakas doon na nakamatay sa kanyang kapwa na hindi sinasadya at hindi niya kinapuputan ng panahon nakaraan at sa pagtakas sa isa sa mga bayang ito ay mabuhay siya. So ito po yung mga incident na nakapatay sa panahon ng Israelita, pinapadala nila sa isang lugar para hindi siya mapaghigantihan ng pamilya nung napatay niya. Kapatid. Pero pag murder, ay iba po yun. Yun po yung sagot ko sa tanong ni sister. Hindi na siya nakikinig ko. Tanong mo siya. Pero parang, okay na? Debate ba sila? Okay na? Okay na? O meron pang magtatanong? Okay, meron po magtatanong si Ate Luna. Si ate daw. Ang tanong ko po is about sa cross probation. May dalawang pong uri, di ba po ba? Yung isang cross probation, kapag tayo ay namatay, cross probation na yun. Yung isa, namang cross probation is kung i-implement na pong international Sunday law. At meron pa pong narinig, sa iba namang, yung iba pong stand ng cross probation, pag dumating na po si Jesus, pwede pa ba tayo humingi ng tawad? Ano po ba? Pwede pa po ba humingi ng tawad pagdating po ng second coming? Sige, ano yun na yan? Yan yung topic nyo eh. Okay. Pwede pa ba humingi ng tawad pagdating ng second coming? Wala na ho. Kapatid, kasi pagdating ng ating Panginoon, ano na yan eh? Parating na siya eh. Tapos na yung desisyon, kapatid. Ang ibig sabihin,
ay pagka dumating ang Panginoon, nasa Kanya na yung reward. Ang sabi niya, doon sa mga nagsigawa ng mabuti, yan, sa buhay. Yung mga nagsigawa ng masama, sa kamatayan. So, wala na pong paghingi ng tawad after close of probation. Kasi nga, nagkakamali po kasi yung iba, mga kapatid. Ganito po yun, ano? Nagiging issue po itong close of probation. Pero alam niyo ba, mga kapatid, para sa akin, no, walang issue dito. Bakit? Bakit para sa akin walang issue? Simple lang po ito, mga kapatid. Ang close of probation ay negative doon sa mga masasama. Tama, no? Parang ganito, halimbawa, nagbigay ng project yung teacher. May project. May deadline. Tama, no? Ngayon, pag ako'y nakapagpasa ng aking project before yung deadline, anong problema ko? May problema ba ako? Wala. Sino may problema? Di ba? O, nakita po ninyo, mga kapatid? So, walang issue sa close of probation. Ito po yun. Tandaan po natin, ito po ay personal kong paniniwala. Okay? Pero ito nabasa ko rin sa ating lesson, mga kapatid. Ang close of probation ay hindi para sarhan ng Diyos ng awa yung mga tao na gusto pang humingi ng awa. What do I mean? Parang ganito. Parang nakakatakot yung close of probation pakinggan. Bakit? Kasi nga, pag close of probation na, kahit magmakaawa ka, hindi ka na patatawarin. Di ba ganun ang nangyayari? Pag close of probation na, kahit pa magmakaawa ka, Lord, patawarin mo ako, hindi ka na patatawarin kasi close of probation na. Ay, hindi mo ba nakakatakot yun? Kahit naman sino matatakot, isipin mo, humihingi ka pa ng tawad pero close of probation na pala. Kita nyo na? Yun po'y mali. Ang totoo po yan, mga kapatid, bago isara ng Diyos ang pintuan ng awa, okay? Alam na ng Diyos na kahit isa wala nang magsisisi. Okay? Hindi ho pababayaan ng Diyos na alam niya may magsisisi pa, isasara niya. Na para bagang, wala ka na, huli ka na. Hindi ka na pwede magsisi kasi isinara ko na. No. Parang nung panahon ni Noe, mga kapatid. Bago isara yung pinto ng arko, tumayo si Noe. Sino pa sa inyo ang gusto? Wala namang gusto, mga kapatid. At pagkatapos ng close of probation, babawi ng Holy Spirit, wala na pong magsisisi. Ibig sabihin, hindi mo pababayaan ng Diyos na mayroong isang kaluluwa na magsisisi pa pala, tapos isasara na ng Diyos, tapos nakasara na yung probation, magsisisi yung tao, sasabihin ng Diyos, wala na. Hindi ho ganun ang Diyos, mga kapatid. Amen? Nakakatiyak po tayo na kapag isinara ng Diyos yung probation na tinatawag, nakapix na po yung ating mga desisyon. Tatatakan ng Diyos yung ating desisyon. Nagdesisyon kaya ng desisyon mo, okay, wala na akong magagawa. Okay? At yung nagdesisyon sa Panginoon, kaya nga sabi sa Revelation, ang liko magpapakaliko, ang masama magpapakasama, ang matuwid, magpapakatuwid. Ang mabuti, magpapakabuti. Kasi tinatakan na ng Diyos kung ano yung desisyon ng tao. Okay? So, dapat po maging maliwanag po yan. Ayan, kasi po ang tanong ay sa pagbabalik na ni Jesus. Kung nagsisisi pa ba ang tao. Wala. Actually, sabi ng Bible, sa Isaiah 25 verse 9, yung mga ligtas, ang kanila sabi rito, in that day, sa araw na yon, surely, ito yung sinasabi ng mga ligtas, surely this is our God. We entrusted in Him and He saved us. This is the Lord. We trusted in Him. Let us rejoice and be glad in His salvation. So yung mga ligtas, narito yung Diyos namin, dumarating siya. Matuwa tayo. Pero sa mga hindi ligtas,
Ang sabi ng Revelation, sasabihin nila sa mga bundok, sa mga bato, tabunan nyo kami kasi hindi namin kayang makita. Alam niyo po, ang punto na yun na gusto nating makita, ang mga taong ligtas sa pagbabalik ni Jesus. Ano po? Aktual na siyang dumarating, ang kanilang salubong, andito na yung Diyos namin. Hindi po yung, patawarin niyo po kami. Kasi ang magsasabi nun, most probably, yung mga hindi ligtas. Ano po? Siguro ang tanong ay doon sa, paano sa time ng close of probation, baka yun siguro yung gustong itanong. Kasi maraming may mga, sa panahon po natin ngayon, meron ganun na mga nag-mislead. Na ang akala nila ay sa time ng close of probation, yung mga makasalanan, patatawarin pa. Hindi po yun yung binabanggit sa atin ng Bible kahit na sulat ni Ellen White. Bakit? Ito po yung sinasabi ni Brother Gomer kanina. Na ang sabi rito ni Ellen White, sa early writings, page 36, every case is decided either for salvation or destruction. Sa close of probation, yung mga tao, kasi tapos na yung tapos na yung investigative judgment. Lahat ng kaso na pagdesisyonan na, ligtas ka ba o hindi? Ano pa sabi ni Ellen White? Sa The Desire of Ages, page 336, the destiny of all will have been decided for life or death. Ano po? Kaya ang sabi nga ng Bible, yung mga matuwid, magpapakatuwid pa. Yung mga masama, magpapakasama pa. Ano po? Sabi rito, sabi pa ni Ellen White, the character speaks. The coming of Christ does not change our characters. It only fixes them forever beyond all change. Sabi pa niya, great controversy, mercy no longer pleads for the guilty inhabitants of the earth. Ang close of probation, nakakatakot talaga sa mga guilty, sa mga masama, sa mga hindi nagpasakop sa ating Diyos. Pero ang question, sa time ng close of probation, yung mga banal, sila ba ay huminto sa kanilang pananalangin ng may pagsisisi? Hindi po. Tuloy-tuloy po yun. Kaya sabi nga rin ni Ellen White, nagpiplead pa rin sila sa Panginoon. Nangungusap pa rin sila sa Panginoon. Ano po? Kasi the more na sila ay napapalapit sa Panginoon, the more na nakikita nila yung unworthiness na meron sila. At the more na makikita mo yon, the more na sasabihin mo, Lord, maguhin niyo po ako, tulungan niyo po ako. Ito po sa kalagayan. Yun po yung may dadagdag ko po sa magandang katanungan na yun. Mike po. Wala tayo, Mike. Sige po. Sige po. Sige po, rinig namin. Yung follow-up ko po, pag nireceive po ba yung mga nag-receive po ba ng mark of the beast, close of probation na rin po ba nila? Automatic. Yes po. Yun na po yun. Ang sabi po doon sa Apokalipsis, tingnan po niyo sa Apokalipsis 14, ang talata po ay 9. Ito po yung pabalita ng ikatlong anghel. Sa Apokalipsis 14, ang talata po ay 9. Sabi po diyan, at ang ibang anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig. Kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay, verse 10, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos, na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan, at siya ay pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap nila ay mapapakailan lang magpakailan-kailanman, at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga nagsisamba sa hayop at sa kanyang larawan, at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. So ang ibig sabihin, dito na po talaga mahihiwalay yung totoong sa Diyos at yung hindi sa Diyos. Yan po yun. Okay? So, bago po tayo magkaroon ng next question, meron po akong idadagdag ang ating isang kapatid. Pasensya na po. Actually,
na-appreciate ko yung question sa mga kabataan. Sana ganyan din ang mga kabataan. Lagi nagsishare. Kasi that means they are interested to know how they are going to be saved. Sana ganun din sila kauhaw. Okay, yung question po kanina, yung first question about forgiveness, at saka yung question, how can I have the assurance that I am saved? Yun po kasi question. Alam niyo po kung bakit siya ang hirap sagutin? Kahit na mga tao na very active sa church. Because the question is not, am I saved? The question na dapat natin tinatanong sa ating sarili is, am I surrendered? Am I surrendered? Kasi kung hindi po tayo surrendered sa Panginoon, there's no assurance of salvation. And how do we know that we are surrendered? Halimbawa po, kapag ang Holy Spirit, nag-aaral kayo ng Bible, diba? Nalaman niyo na, hindi pala healthy, uminom ng kape. Pero, ang Holy Spirit, napaalalahanin ka niya kasi you're willing. No, nag-aaral ka, you're willing to obey, pinalalahanin niya, hindi yan maganda sa voice mo naman. If you obey to the voice of the Holy Spirit at that moment, then you are surrendered. But if you resist the voice of the Holy Spirit, then there is no surrender at that point. So, yung kanina, yung first question, bakit gano'n? Nalalaman ako patawag. The issue is not forgiveness. We have been forgiven. The issue is not salvation. We have been saved. The problem is, there's yung question sa first question kanina, walang power over sin, walang victory over sin. Yun kasi yung problema. And why is there no power? Probably because we are praying wrongly. No, sabi nga sa James, we do not receive power, we do not receive because we are praying amiss. So may mali sa ating panalangin. Maybe because the Holy Spirit is not in that prayer, we are not asking for the power of the Holy Spirit. Everything that we do, yung example na ni Pastor kanina, no? Monday, na nagumpay ka. Tuesday, na nagumpay ka. You are trying to control yourself. You're trying to obey by your own power, not by the power of the Holy Spirit. Kapag hindi ka kasi surrendered, tinatry mo sumunod, kahit alam mo yung Bible, alam mo lahat ng tama na susunod sa Biblia, but you are not surrendered to God, you are doing things, you are making decisions, you are doing things by your own strength, at nakakapagod po yan. Madala pa at madadakta ka. But if you have the Holy Spirit will give you power to overcome. Ibig sabihin ng perfect na tayo, na kapag nag-surrender ako, I am already perfect. No. Every time that we come to Christ and surrender, the Holy Spirit will show us more of our sins. And then pag nag-obey tayo, then we will be empowered again. We will be empowered to overcome the sin. So the Holy Spirit is not encouraging us, is not supporting us to a life of habitual sin. But the Holy Spirit is actually wanting to free us from sin. So the question there is, are we surrendered? Pag narinig natin yung boses ng Holy Spirit, are we willing to follow or obey? If God is telling you something right now to give up, can you give it without question? And that's where faith comes in. Ang sabi sa Biblia sa Romans 8:9. Now, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not his. Ibig sabihin, kung wala Holy Spirit, wala si Kristo sa inyo. Hindi kayo aarinig ng lahat ng Diyos. So, in order for us to abide, to have Christ, no, sabi kanina, abide, we have to have yung anak. And paano tayo magkakaroon ng anak? How can the Son abide in us? Through His Word. But it's actually through the Holy Spirit. No? If we have the Holy Spirit, Christ dwells in us. And it is the Holy Spirit who will give us that assurance of salvation as we surrender. So the key there is surrender to God. Now, sana ito po yung tatanungin natin araw-araw. Am I surrendered? Not am I saved? Okay, thank you po. So, ngayon po ay nagako tayo sa ating mga tanong. Bibigay po natin panahon kay Brother Jerome sa ICI. Alexi. Lumipat na. Magandang hapon po sa inyo. Ang akin pong tanong ay regarding po sa pag-iikot. Kaya ang ilan po kasi sa ating mga kabataan ay nako-confuse. Ang maging ako ay narinig ko yung kanilang insight, na-confuse din ako. Kasi
ay sila ay nagkukuha ng tithes or kinukuha na nila ng tithes. Ngayon, kung pakikinggan natin, maganda naman talaga kasi pinagpapasalamat natin sa Panginoon, nagkakaroon tayo ng commitment sa Panginoon. Ngayon, yung nagiging example po dito madalas, kunyari, binigyan ka ng t-shirt na 300, ay required ba na itatranspose mo siya into monetary tithes na magbabalik ka sa Panginoon ng 30 pesos? Or kung required mo dito at hindi namin ginawa or hindi natin nagawa, nagkakasala ba tayo sa Panginoon? Maganda yung tanong Kuya Gomer. Okay. Yung kanyang tanong mga kapatid ay medyo napakahirap po siyang ika nga ay i-define. Kasi nga, binigyan ka ng t-shirt, libre, regalo yun eh. Matatawag ba nating increase yun? At kailangan ba nating i-tithes? Ngayon, biblically speaking, mga kapatid, ay pag-aaral po natin yung tithes ay manggagaling po sa income. Ibig sabihin, ikaw ay nagtrabaho, kumita ka, nagnegosyo ka, kumita ka, meron kang business, ikaw ay sumusweldo, kumikita ka, ikaw ay nagsasaka, kumikita ka. So, yun po yung pinaka-basic na tinatawag ng na tithes, no? Kaya yung iba ay tinatanong din kung yung pension ba ay kailangan ikapuan mo. Okay? So, doon po, para sa akin, actually po ang tithes kasi talaga is, of course, mayroon po tayong guide, no, mga kapatid, sa pagta-tithes. Pero ang tithes po kasi ay personal, number one. Yan po ay personal relationship mo sa Panginoon. Okay? At ang masasabi ko po dyan ay simple lang. Kung okay yung relationship mo sa Panginoon, ay magtatides ka. Pero hindi ibig sabihin na pag nagtatides ka naman ay okay na yung relationship mo. Ngayon doon sa tanong, niregaluhan ako ng t-shirt. Kailangan ko bang mag-tithes? Parang personally, sa akin parang hindi eh. Pastor, hindi, correct me if I'm wrong, no? Pero doon sa mga income talaga, halimbawa, pensyon, or sweldo, income sa negosyo, yun, para sa akin, itatides mo talaga as, kasi nga, nagpapasalamat ka sa Panginoon. Yun ang para sa akin. Ngayon, doon sa mga regalo, niregalo ko na sapatos. Alam ba yung sapatos na niregalo ay 7,000? Ano yun, magtatides ba ako ng 700? Pastor? Parang, para sa tingin ko, parang hindi. No? Parang hindi po siya required na i-tithes in that sense. Pastor? Yan, thank you po. Rinig ba ako, rinig? Rinig no, rinig? Hiram ako ng mic. Actually, pag tinignan kasi natin sa Bible, ang nakalagay naman doon ay mula sa iyong increase. Ano po? Yung ibinigay sa yung t-shirt, hindi naman siya, hindi siya cash, hindi rin siya increase. In a sense na nag-gain siya, nag-gain ka ba at dumagdag sa iyong yaman. Kundi something na ibinigay sa iyo na material for personal use. So, kasi sa Bible din, meron kasi sa Bible na karanasan yung anak ni Abraham, si Jacob, tama ba? Anak ni Isaac, si Jacob. Sabi niya, Lord, sa lahat ng increase ko, magbibigay ako sa iyo ng 10%. So, ano ba ang definition nila sa salitang increase? Dahil ang kanilang pamumuhay noon, yung kanilang trabaho noon, tagapag-alaga sila ng mga tupa, o kaya naman yung mga bunga, doon nila binabase yung kanilang income. Yun yung increase nila. Sa atin ngayon ay yung income. Pero kung halimbawa, gusto mo na magbigay ng ikapo doon sa ibinigay sa iyo, wala rin naman siyang problema. So, I think that is personal conviction ng isang tao. Halimbawa, binigyan ka ng sapatos, ang halaga ay medyo malaki-laki, personal conviction mo kung ikaw ay mag-tithe doon. Kasi, ang basic principle sa Proverbs chapter 3, verse 9,
Sabi dito, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. So, yung first fruit ng kanilang mga inani. Ano po? So, paano nila malalaman kung ano yung increase nila roon? Meron silang measurement na ginagawa. Pero I think yung mga regalo ay not necessarily nakasama siya doon, pero pwede. Pwede nating paglagyan ng ikapu yun. I think that is personal decision ng isang tao. Kasi yung experience ni Jacob, ang tawag dyan ay hindi siya prescriptive, kundi yan ay descriptive. Kumbaga sa biblical narration, inilarawan siya. Hindi siya ipinauutos. Kasi yun ay personal choice ni Jacob. Halimbawa ng descriptive natin, halimbawa itong si David, kumuha siya ng iba pang mga asawa, hindi porket ginawa niya ay applicable na rin sa atin. So, pero gaya nga ng sinabi ko, by your kung ano mo sa Panginoon, nasa sa'yo kung gusto mo siyang bigyan ng ikapu. Ayun yung aking masasabi ko. Pero yun po yung napakagandang practice. Okay, maraming salamat. Basta ang pinaka-basic doon, pag kumita ka, magkikapu ka. Saka na lang siguro yung pag niregalan ka ng t-shirt, huwag mo munang isipin Pag yun. binenta mo yung t-shirt. Ang isipin lang muna natin na lahat, pag tayo nagsweldo, magkikapu tayo, magtapat tayo sa Panginoon. Yun lang siguro muna. May negosyo, magkikapu tayo, gano'n po yun. Okay? Kasi yung iba po sa mga kabataan natin, tatanong, kung halimbawa niregaluhan ka ng cellphone na 50K, magkakautang ka pa sa Diyos na 5,000. Yun na nga eh. So, Yun na nga. sabi nila, huwag na lang na siguro tanggapin. Kasi magiging burden. Sayang naman yun. Thank you so much po. Okay? Sige. Okay, meron pa po ba mga tanong? Isa doon. Hanggang anong oras ba tayo? May social night pa kayo, ha? Ayan. Hindi mauubos yan. Basta Oo, hindi mauubos yan. Okay, sige. Hanggang anong oras po ba tayo? Para... Ayan, sige po. Ayan. Ano lang, siguro follow up lang dun sa question ng mga kabataan kanina. So, doon sa salvation, no, ang unang tanong ko muna, alam ba ng Diyos na nung nilikha niya yung mundo, magkakasala yung tao? Yes po. Okay. So, alam mo ng Diyos na magkakasala tayo, all of man, kung magkakaroon ng ganun, bakit kaya hindi na lang nag-mediate or in between, hindi na lang napigilan na magkasala ka at mahulog sa pagkakasala? Yun po yung sunod na question. Hindi ko po alam. Ano yun ba? Yun po yung sagot ko. Kasi po, kung babasahin po natin ng Spirit of Prophecy, yung pong plan of salvation is not afterthought. Ang ibig sabihin, nung lalangin pa lang ng Diyos ang tao, yung pong plano ng salvation nakalatak na po yun. Okay? Nakaredy na ang anak ng Diyos na mag-sacrifice before na magkasala si Adan at Eva. No? So yun po yung dapat natin, kaya nga, yun ang dapat natin maintindihan dito sa plan of salvation. Of course, hindi po natin talaga lubos na maunawaan, definitely, yung kung ano talaga yung kaisipan ng Panginoon sa bagay na ito. Pero, para sa akin, simple lang po ito mga kapatid. Ngayong naunawaan kung gaano tayo minahal ng Panginoon, yung pong buhay natin ngayon sa sanlibutan na to, halimbawa, ngayong panahon na to, ini-enjoy po natin yung ating buhay, correct? Ibig sabihin, kahit medyo mahirap yung ating buhay, still, we enjoy our life. At doon pa lang, ay mayroon na pong rason na maglingkod tayo sa ating Panginoon. Kaya nga, dito ay talagang ang ma-appreciate mo lang, ang sabi nga ni Ellen White, after nung magkasala, pati yung hininga, yung ating hininga, yung breath of air, hindi na po tayo entitled dyan eh. Wala ka ng karapatan dyan sa hininga mo. Ibig sabihin, lahat po ng ating nararanasan ngayon, lahat ng ating ini-enjoy ngayon, ay dahil lamang po yan sa sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya doon sa tanong, bakit kaya hindi
Kasi pwede naman talagang pigilan ng Diyos yun eh. Kumbaga, ikaw nga, pag anak mo, iinumin niya yung lasang, siyempre, pipigilan mo yun eh. Di ba? Pero, siguro po ay bahagi po yun ng tinatawag na free will na ipinagkaloob ng ating Panginoon na kasi yun ang love eh. Ang gusto kasi ng Panginoon eh, ano eh, yung love response. Ibig sabihin, ang pagsunod ng tao ay nanggagaling doon sa kanyang pag-ibig. No? Medyo mahirap po yung tanong kasi sunod-sunod po yan eh. Alam niyo po, ako, dumating po ako sa ganyang kaisipan na hanggang sa punto na, alam naman ng Diyos na si Satanas magkakasala eh. Di ba? Ngayon, kung alam ng Diyos na magkakasala si Satanas, habang nilalalang niya si Satanas, alam niya magiging Satanas yun, bakit niya tinuloy? Di ba? Pero alam niyo, ang sabi ng Bible, huwag po tayong mag-isip ng higit sa nararapat nating isipin. Ibig sabihin, ipinaunawa sa atin ng Diyos yung kanyang plano, yung kanyang pag-ibig sa atin. Yun lang po yun. Yung mga bagay na lihim. Kasi masisiraan ka ng ulo eh. Masisiraan po tayo ng ulo. Bakit? Habang ginagawa niya si Lucifer, alam niya namang magkakasala si Lucifer. Alam naman niya na pag nagkasala si Lucifer, matutokso din si Adan at Eva, mamamatay yung anak niya. O sinong may kasalanan? Bakit namatay yung anak niya? Di ba ganun lalabas, mga kapatid? Pero, ang totoo, ang sabi ng Panginoon, hindi po natin maarok yung lalim ng kaisipan ng Diyos. Kung gaano kataas ang langit mula sa lupa, sabi ng Panginoon, ganon kataas ang aking kaisipan sa inyo. Hindi po natin talaga masasagot yung tanong na yun. Okay? Sana po ay... May pala po. Din naman, ano po kaya yung stand natin, kung pwede naman sa profession? So, kanina kasi may homicide, diba? May tanong na homicide, nakapatay at self-defense. So, paano naman po yung mga ang profession naman po nila, sundalo, police, doktor, during their, for example, surgery, namatay yung pasyente, during ng war, nakapatay din sa kasi kailangan lumaban eh. Ano po kaya yung stand natin? Mabigat yung tanong ni pero ayan. So bago natin nakuha yung itong pangalawang tanong ni Sister Mitch, gusto ko lang din po magdagdag doon sa isa sa una kasi ayon po sa Bible, yun talagang plan of redemption, mystery po talaga siya. Ano po, sabi nga rito sa Romans chapter 16, verse 25, "Now to Him who is able to establish you in accordance with my gospel, the message I proclaim about Jesus Christ, in keeping with the revelation of the mystery hidden for long ages past." So pag tinignan po natin, yun po talagang plan of salvation, mystery talaga ito. Kaya bagamat nakasulat ito sa Biblia, hindi pa rin siya lubusang naunawahan kahit ng mismong bayan ng Diyos, yung mga Hudyo. Ano po? Kaya sabi rito, "But now revealed and made known through the prophetic writings by the command of the eternal God, so that all the Gentiles might come to be obedience that comes from faith. To the only wise God be glory forever through Jesus Christ. Amen." So yun po yung sinasabi rito. So kumbaga, hindi talaga natin alam yung mismong nilalaman ng isipan ng Diyos, bakit niya pinahintulot yung bagay na yon at bakit ganon yung paraan na kanyang ginamit. Pero sabi rito, yung plan of salvation, mystery talaga yan. At inihayag sa atin na yung Kristo mahahayag sa laman para ang tao ay maligtas mula sa kanyang kasalanan. So dito po natin makikita na ang Diyos ay siya yung Diyos na hinarap niya yung problema. Tayong mga tao, kapag may problema, ang natural tendency natin, i-block kaagad natin yung possible threat, yung problema. Di ba? Pero ang Diyos, sa halip na kanyang takasan yung problema, hinarap niya yung problema, binigyan niya ng solusyon. Sinagot niya yung mga accusation ni Satan. Ano po? So yun po yung masasabi ko doon sa first question.
Then yung pangalawang question, ang pangalawang question ni Sister Mitch ay paano yung mga profession? Halimbawa, ikaw ay sundalo, ikaw ay pulis. Di ba? Kinakailangan mo protektahan ang isang bansa. Nagkaroon ng gera, nagkaroon ng labanan, nakapatay ka. So, ikaw ba ay guilty doon? Ikaw ba ay ituturing na makasalanan doon? Yun po yung magandang katanungan sa atin Pero ang masasagot ko po dyan ay una, ang tao bago pa siya ma-involve doon sa ganong klase ng profesyon, tayo po ay tinawag ng makasalanan at tayo po ay nangangailangan ng katwiran ni Jesus para tayo po ay mapatawad. So, bali ang makikita natin dyan ay kung yun ba ay murder. Ano kasalanan ba yun? Kasi sa Biblia, meron pong pagkakaiba, yun pong murder at yung paggamit ng puwersa para sa kaayusan o sa pagtatanggol. Halimbawa po niyan, dun sa Romans chapter 13 verse 4. Ayan. Romans chapter 13 verse 4. Sabi po rito, for the one in authority is God's servant, for your good, but if you do wrong, be afraid, for the rulers do not bear the sword for no reason. They are God's servants, agents of wrath, to bring punishment on the wrongdoers. Kasi sabi ng Bible sa atin, kahit naman yung ating pamunuan, siyempre yung mga sundalo naglilingkod under nila, ay yung mga yan, nandyan sa posisyon, ay ang Diyos din ang may naglagay sa kanila, sangayon dito sa talatang ito. Yung mga nasa authority, ay lingkod din sila ng Diyos, at kapag ang tao ay nagkasala, ay meron siyang kaakibat na parusa na matatamasa mula doon sa authority na yon. So, ang punto na gusto nating makita, halimbawa na lamang, ay kahit nga si John the Baptist, di ba? Nang lapitan siya ng mga sundalo, hindi niya sinabing, iwanan niyo yung profesyon niyo kasi huliin siya kasi masama yung pinapagawa sa iyo. Kung ang feeling niya, maging matuwid kayo at huwag niyong abusuhin yung kapangyarihan na ibinigay sa iyo. Kaya, sa tingin ko, hindi agad-agad kasalanan na maituturing yung pagkakaroon nila ng ganong klase ng profession. Brother Gomer, baka meron kang karagdagan. Yeah, tama po naman kasi nga tayo po ay nangangaral. Hindi po maiwasan talaga na meron po tayong maaaralan ng mga pulis, sundalo, magbabaptize tayo ng pulis, sundalo at nasa tungkulin, mga kapatid. So, of course, ituturo natin sa kanila yung tamang attitude ng pagiging sundalo kasi nga hindi naman ibinawal talaga yung pagiging sundalo kasi nga dito sa Bible, sa Lucas 3, ang talatang 14, ito yung binabanggit ni Pastor kanina. Sabi rito, and the soldiers likewise demanded of him, saying, and what shall we do? And he said unto them, do violence to no man, neither accuse any falsely, and be content with your wages. So siguro para sa akin, sa pagtupad po ng tungkulin ng isang pulis at ng isang sundalo, hanggat may iwasan na ikaw ay kumitil ng buhay, kailangan po natin iwasan talaga yun. Actually po, ang ating pong stand bilang Seventh-day Adventist when it comes to war, ay tinatawag na non-combatant. Ibig sabihin, pwede po tayo mag-join sa war, naalala po ninyo yung pelikula, yung Haksurin, no? Ng isang sundalong Adventist. Wala po siyang dalang baril sa gitna ng gera. Pero ang kanilang ginawa, nagligtas ng mga nasusugatan sa gera. So, pwede po yun mga kapatid. No? Pwede po tayong maging sundalo na nagtatapat sa Panginoon. Yun po yung masasabi po natin. Na hanggat maaari, kung ikaw ay pulis, huwag mong abusuhin yung pagiging pulis mo para kumitil ng buhay. Na para bagang gagawin mong lisensya yung pagiging pulis mo para, di ba? May license ka nang pumatay. May license ka nang pumatay. Actually, kahit naman sa hindi mananampalatayang pulis, sa batas naman natin, bawal naman talaga yun Di ba? Kasi mayroong abuse of power kung na tinatawag minsan. So, yun po yung ating masasabi po dyan. Okay? Okay, namin ang oras natin ay 4:25 na at 4:30.
Sige, last na siguro. Last. Okay, so sino po ang huling Ito, magtatanong? nataas yung bata natin dito sa ano eh. Si Ira daw. Sige, si Ira. Meron din doon? Pick. Magandang hapon po sa ating lahat ng kapatid natin sa iyo. Ang aking tanong po ay, ano po ang masasabi ninyo sa mga faithful believers po sa ibang denominations na tinanggap na po nila si Jesus Christ as their personal Savior and nagiging po talaga sila sa Pilipina. Pero hindi sila nag-practice ng pagkasalas. Specifically yung Sabbath sa hindi dapat pagkain ng mga pagkain. But they can still feel na naranasan pa nila yung kabutin ng mga Panginoon sa kanila. So, yung pinakatanong ko po doon ay manimita sa pagkakulang sa kanila. Sige po, sagot. Okay, maganda yung tanong ni Sister Ira. No? Actually, sa ating belief din, Seventh-day Adventist, meron po tayong tinatawag na visible church at invisible church. So yung invisible church, ito naman yung ilang faithful believers na wala sa visible church. Kasi ang visible church, naniniwala tayo, ito yung Seventh-day Adventist. Yung invisible church, ito yung mga tao na nasa ibang mga denomination na totoong nananampalataya sa Diyos at sangayon sa liwanag na meron sila, they are faithful in their faith. At kaya nga kahit si Ellen White sinasabi na kahit yung iba, meron pa rin anak ang Diyos kahit sa ibang mga denomination. Hindi po exclusive lang sa atin pong iglesia. Ano po? Kaya nga sabi ng John, may binabanggit ang talata ng John sa John chapter 10, na meron pang ibang mga tupa na nasa ibang mga kawan. Ano po? Kaya yun po yung aking masasabi. Kung yun yung liwanag na kanilang natanggap, ay ang Diyos ay mabuti, mahabagin, at alam niya, yung puso ng mga taong sumasampalataya sa Kanya kahit nasa ibang denomination. Tama po yun, hindi po tayo naniniwala na ang kaligtasan ay kailangan maging Adventist ka. No? Pero, of course, habang lumalapit po tayo sa end times, yan po dapat nating tandaan. Pagdating po kasi sa end times, dalawa na lang po yan eh. Dalawang grupo na lang po ang matitira. Isang taong sa Diyos at yung iba hindi sa Diyos. So, ito yung ating tungkulin po ngayon. Okay? Kasi ano po yan eh, medyo confusing po yan sa bakit yan. Bakit po sinabing confusing? Kasi, kung doon sa kanilang kalagayan na yun ay pwede naman pala silang maligtas, bakit po pa sila hindi pabayaan na lang doon? Doon na lang sila. Di ba, no? Pero naniniwala ba tayo na pwede silang maligtas doon? Pwede. According to the light na natanggap nila. Pero, hindi po nagtatapos yung ating pangangaral kasi ang Diyos, ang gusto niya malaman ng tao yung ebanghelyo po eh. Kapatid. No? Kaya nga, si Ellen White, ang sabi niya ay, alam mo, katulad po ni William Miller. For example, si William Miller po ay hindi Sabbath keeper. Hindi niya nalaman ang tungkol sa Sabbath. Pero ang sabi niya, maliligtas si William Miller. Ganon din po si Martin Luther, something like that. So, may mga tao po na hindi nalaman ang lahat ng liwanag na kailangan niyang malaman. Okay? Pero still, maliligtas siya kasi nga, sumampalataya siya sa Panginoon at nabuhay siya doon sa light na natanggap niya. Ang ibig sabihin, talagang wala siyang light na natanggap, yun lang, hanggang doon lang. Hindi, doon siya hahatulan ng Diyos, mga kapatid. Pero kung narinig mo na yung truth, yun po yung iba. Kapag narinig mo na at nireject mo, ibang usapan po yun. Kung wala kang narinig, wala kang i-reject. Pero kung may narinig ka na, pwede mo siyang i-reject. So, yun po yung judgment ng ating Panginoon sa bagay na yan. Kaya nga, ngayon, kung hindi nakarinig yung iba, ay bahala na ang Panginoon sa kanila, kapatid, kung anong judgment ang gagawin po sa kanila. Ang tungkulin po natin ngayon ay ipahayag po sa kanila yung katotohanan. Kasi nga,
darating ang panahon, yun ang mangyayari. Dalawa lang po ang pupuntahan ng tao. Either piliin niya maglingkod sa Diyos or itakwil niya ang salita ng Diyos. Okay? Meron pa? Last na daw po. Oh, last. May Okay. follow-up yung mga Bible Sige. verses. Ano po? Totoo po ba tayo yung ano, Adventist? Totoo po ba ang bibig natin? Ano? Totoo daw ba ang Adventist? Totoo na daw po yung Adventist or yung religion. Okay.